Magandang gabi mga kaiwaga. Ako si Ka Elias at ngayon tayo muling babagtas sa landas ng mga alamat. Ngunit ngayong gabi, hindi lang kwento ang ating pag-uusapan. Pupuntahan natin isa-isa ang mga lugar sa Pilipinas na sinasabing pinaninirahan ng nilalang na kalahating tao, kalahating kabayo, ang tikbalang. Sa bawat bayan, sa bawat bundok, sa bawat liblib na kagubatan, may isang pangalan na bumubulong sa dilim, tikbalang. Ngunit, saan nga ba talaga sila matatagpuan? May mga kwento mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bawat kwento may pinangyayarihan. At ngayong gabi, hatiin natin ang ating paglalakbay sa tatlo. Luzon, Visayas at Mindanao. Handa na ba kayo? Hawakan ng inyong isip. Ituturo ko sa inyo ang mga lugar na tinatawag nilang tahanan ng tikbalang. Mount Makiling, Laguna. Isa sa pinakasikat, Mount Makiling. Kilala si Maria Makiling. Oo. Ngunit sa dilim ng kagubatan, may gumagalang kabayo. May mga mountaineer na nagsasabing naligaw sila kahit may GPS. Ang daan paulit-ulit, ang hangin malamig. At sa di kalayuan, dagundong ng paa ng hayop. Sabi nila, tikbalang daw. Mount Banahaw, Quezon. Banahaw, banal para sa ilan, mahiwaga para sa marami. May mga nagre-retreat dito, pero may kwento ng isang nilalang na bantay sa sapa. Matangkad, maitim, may pulang mata, hindi nang gugulo, pero binabantayan ka. Baguio, Loacan Road. Loacan Road, Baguio, kilala sa multo, pero may jeepney driver na nagkwento, may babaeng pasahero, tapos biglang may kabayong tumakbo sa harap ng sasakyan. Matangkad, tumalon, nawala sa dilim, tikbalang daw. Di raw yun multo, hayop daw yun na may katauhang tao. Mount Arayat, Pampanga. Mount Arayat ayon sa matatanda, tahanan ng mga engkanto. Pero sa isang lumang trail, may palatandaan, 3 puno ng balete na paikot. At kung ikaw daw ay paikot-ikot sa isang lugar, kahit diretsyo na ang lakad mo, tikbalang ang dahilan. Antique. MT, Madiaas. Ang Antique ay hindi lang bayan ng aswang. Sa Madiaas, may kabayong kulay itim na sumisilip sa gilid ng bundok tuwing dapit hapon. Ayon sa mga tumatawid ng trail, may naririnig silang kabayong hinihila ang hininga. Pero paglingon mo, walang hayop. Tikbalang? Samar, San Jorge Forest. Isang matandang ayata ang nagsabi, may bantay ang gubat. Huwag kang sumigaw, huwag kang magyabang, magsabi ng tabi-tabi po. Sapagkat may nilalang daw na lumilitaw na may mukha ng tao, ngunit katawan ng kabayo. Lumilitaw lang siya sa mga mayabang. Iloilo, Baliti Tree ng Miagao. Bakit baliti? Sapagkat maraming tikbalang ang sinasabing nakatali sa puno ng baliti. Dito sa Miagao, may isang baliti na pinagbabawalan puntahan sa gabi. May kabayo nangiinig daw sa ilalim. Pag nilapitan mo, wala. Pero kinabukasan, ikaw ay magkakasakit. Bukidnon, Kitanglad Mountain Range. Sa mataas na bahagi ng Kitanglad, may kabayong puti na sumasalubong sa mga nagkakampo. Tahimik lang ito. Pero kapag nilapitan mo, biglang nawawala. Sabi ng mga lumad, hindi siya hayop, siya'y tagabantay. Zamboanga, Baluno Forest. May lugar sa Zamboanga kung saan madalas naliligaw ang mga mangingisda. Ang kompas nagwawala. Ang katawan nila bumibigat. Sa gitna ng kawalan, may nilalang na bumubulong sa hangin. Balik ka, hindi ka rito taga rito. Tikbalang ba ito? O tagapagtanggol? Davao, Mount Apo. Mount Apo, pinakamataas sa bansa. Hindi lang ito tahanan ng agila, kundi sabi ng ilan, tahanan ng tikbalang ng ulap. Hindi siya makikita sa lupa, kundi sa ulap na bumabalot sa bundok. May mountaineer daw na nawala ng 3 araw. Pagbalik, di na nagsalita muli. May tikbalang natakot sa araw. May tikbalang na gumagala sa gabi. May tikbalang na lumalabas kapag may gulo sa lupa. Nilalang na sumisipsip ng enerhiya ng tao. Pero para sa mga katutubo, ang tikbalang ay di dapat katakutan, kundi igalang. Sabi ng mga albularyo, tikbalang ay enerhiya. Kapag mabuti ka, hindi ka niya gagalawin. Pero kung mayabang ka,
ikaw ang lalapit sa kanya. Ngayong modernong panahon, may tikbalang pa ba? O baka naman ang tikbalang ay nasa ibang anyo na? Tikbalang na nasa sistema. Tikbalang na nagpapaligaw ng landas. Tikbalang na nananakot gamit ang paniniwala. Ikaw kahiwaga, saan mo nakita ang tikbalang? Sa gubat ba? O sa syudad? Bakit mahalaga kung saan sila naninirahan? Sapagkat sa bawat lugar na may kwento, may ugat ng kultura. Ang tikbalang ay hindi lang nilalang. Sila'y tagapag-ingat ng kasaysayan ng bawat lugar. Kapag pinakinggan mo ang kwento ng tikbalang, pinakikinggan mo rin ang kwento ng bayan. Kung sakaling mapadpad ka sa isang lugar, sa bundok, sa tabing kalsada, sa liblib na daan, huwag basta-basta. Makinig ka sa paligid at magpasintabi dahil baka naroroon siya. Ako si Kyle Elias at sa mga kwento ng gabi lagi kong paalala, tabi-tabi po hanggang sa susunod na oras ng hiwaga.